Hello Katden lovers and Katden followers, is it true na ang project di umano ni Mr. Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo ay malabo na raw di umanong matuloy? Abay, i-fact check natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po kayong pasalamatan sa palagian ninyong panonood, pagsubaybay at palagian ninyong pagbisita po sa ating channel. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat din kay Ma'am Perla Takehana, no? Shout out natin siya for gift that she sent, no? Salamat po, and we appreciate po yung inyo pong gift, no? Salamat po. And for today's video is i-congratulate po natin si Alden Richards sapagkat siya po ay tinaguri ang Best Actor sa Hello Love Again sa Primetime 4th Primetime Media Choice Awards. So isa yan sa mga award giving body kung saan laman na naman po ng awards itong si Alden. Ganon din naman, congratulate natin si Alden Richards sapagkat meron po siyang nilaunch na bagong Honda na isang motor kung saan siya po yung kauna-unahan na binigyan, no? Parang siya po yung nag-launch at siya po yung ambassador ng Honda na ito na unang magkakaroon. Alden Richards team up with Honda for the official launch of Honda Giorno. So medyo parang mamahaling klase ng motor ng Honda. And siya po yung unang binigyan dahil siya po yung magiging ambassador or brand ambassador na ito. So congratulations Alden Richards sapagkat pagkatapos ng kanyang pananahimik at pagkatapos ng kanyang social media detox ay talaga nagbabalik na si Alden. Pero ito na nga pag-usapan natin kasi meron po mga bali-balita na naisulat po ng Filipino Star ngayon na sinasabing ang drama series daw di umano ni Mr. Alden Richards at Catherine Bernardo ay hindi na raw matutuloy. Wala na raw pag-asang matuloy. So naloka ako dito sa balitang ito. Pero nung chinek ko po yung laman ng balita, ito po yung nilalaman niya. Sabi niya, malabo na nga daw magtambal ulit sina Catherine Bernardo at Alden Richards matapos ang massive success ng pelikulang Hello Love Again. Ang usap-usapan, wala na raw communication ang dating sweet-sweetan na magkatambal. Yan po, ganito po sinulat Nasa bagay, lately nga ay walang sighting na magkasama sila. Ang huli raw ay nung nakiramay si Catherine sa pagpanaw ng lolo ni Alden. Katatapos lang nga raw ng pagluluksa ni Alden sa pagpanaw ng kanyang lolo at 2 weeks ago, kaya't nawala ito sa social media. Sabi niya, drop everything, walang makapipigil sa akin kahit sino when it comes to family. If something goes wrong or something happens, kasi of course we live in a very demanding world of show business, but iba kasi yung usapan pag pamilya na. Ito po yung sinabi ni Mr. Alden Richards sa GMA News. Wala na kayang pag-asang matuloy ang minamanifest na drama series ng fans na pwedeng collab ng ABS-CBN ang GMA matapos ang dalawang pelikula nila. Isa nga si GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez sa pagpupush sa Katden series pagkatapos ng Hello Love Goodbye and Hello Love Again. Kung series dahil mas mahirap, sabing ganon, Again na ngayon ay highest grossing local movie of all time. Pero hindi ko alam kung series dahil mas mahirap ang series, mas madali kong movie. So let's see, sabi ni Ma'am Annette nang magkausap naman sa konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Filipino noong bago nagpasko. At ang tanging nang tanungin din si Mr. Carlo Katigbak with regards to this, kung anong chance ng Katden series na andun din sa concert para sa Palasyo. Tawa lang ang sagot ni Sir Carlo that time. Kung anong sinabi ni Annette, yun ang totoo. Pero totoo rin bang malabo naman talagang matuloy ang susunod na tambalan ng Katden dahil di umano? Ito po yung sinasabi nila. Hindi raw, ayaw na rin ng ibang executive dahil ang hirap di umano ng hatian sa kanilang kita. Biruin po ninyo, napakababaw po ng dahilan na sinasabi nila na kaya daw hindi matutuloy to dahil hindi nga raw po mahirap daw nagkakaroon ng hatian sa kita. Ang pinaka point of view ko lang dito is that ang ABS-CBN at ang GMA, maganda po yung collaboration nila.
according to Miss Annette Gozon and Mr. Carlo Katigbak, talagang naging yung friendship talaga nila na bond at talagang na-build nila for how many years dahil po sa pagkakaroon ng collaboration. And I don't think na nagkakaroon sila ng problema pagdating po sa hatian kasi wala naman pong prangkisang ABS-CBN kung hindi po nila gagawa ng series or ng teleserye ang cut din. Anong pipiliin mo? Makikihati ka dun po sa negosyo, sa kikitain ng negosyo, or none at all? Yun po yung pinaka point of view ko, 'di ba? So bilang isang business minded, bilang isang business owners, syempre papayag ka na rin dun po sa kahit malitang kita, basta may kitang pumasok. Ganun po yung business. Kaya I don't think na yun po yung magiging dahilan para hindi matuloy yung serye or yung drama series na nire-request at sinasabi ni Attorney Annette Gozon sa interview niya noon. Kasi siya talaga yung nagpo-push. Biruin po ninyo. Si Attorney Annette Gozon pa yung nagpo-push para matuloy yung concert, yung pinaka serye na ito. Samantalang sila po ang meron pong prangkisa. 'Di ba? So, ano ba naman ang ABS-CBN para tumanggi sa offer na yun? Kasi kung tutuusin po, mas malaki kasi talaga ang kinikita ng mga network kapag po sa television pinanonood. Kasi po sa mga social media lang napapanood, like sa dito po sa Netflix, kapag po kayo ay wala po kayong account o wala kayong pambayad ng monthly para dun sa Netflix, hindi ka rin magkakaroon ng chance na makapanood dun. Pero kung naman sa social media like YouTube and Facebook, maliliit lang naman po ang bayad ng mga advertiser dyan. Mas kasi, may chances kasi na kapag nanonood ka sa mga social media, meron pong control ang mga manonood para i-skip yung ads. Ganun po yung ginagawa. Kaya hindi rin ganun kalaki ang kinikita ng mga network na yan na nagpapalabas ng kanilang mga content, no? So, mas malaki pa rin talaga sa television. Kasi sa television, buo mong papanoorin kahit ilang ads pa yan. Diba? Kahit tagtarin mo ng ads yan. Basta gusto ng tao at inaabangan ng tao ang kanilang pinapanood. Hindi mag-skip ng ads yan. So, talagang kung tutuusin, mas malaki pa rin ang kikitain ng ABS-CBN compare dun po sa content na ilalabas lang nila sa social media. At the same time, ito na rin po yung chance ng television, no, para po talagang mabuhay muli ang Free TV kasi unti-unti na po siyang nawawala, unti-unti na po siyang lumalamlam because lahat po ng mga subscribers, lahat ng mga viewers ay lumilipat na pong manood sa mga online streaming, Netflix, sa mga YouTube, Facebook, at ang iba pang mga online streaming like Prime Video, yung mga bayad na na mga online streaming na ginagawa ngayon na talagang usong-uso ngayon. Yun po talaga yung kaibahan niya. Kaya I don't think na parang tatanggihan to at hindi itutuloy dahil lang sa hatian. That's really very impossible. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. At ngayon naman, bago tayo magtapos, of course, magbasa tayo ng mga reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer natin na si Miss Glorioso Silvana. Sabi niya, si Boy Abunda ganun din katapos interviewin si Kat, sinunod niya si Sanya, tapos puro halikan ang pinag-usapan, tapos pareho silang tawa ng tawa. Paano daw humalik si Alden? Ito namang si Sanya, hindi makamove on, kilig na kilig, kaya nasa mouth pa rin niya ang lips ni Alden, nagpapagalata sikat na may kissing din kay Alden. Pero tahimik lang, hindi katulad ng iba dyan, di makamupon sa halik ni Alden. Kasi nga naman po, kailangan niyang gawin yun para mapag-usapan po yung last scene po nila ni Mr. Alden Richards. Si Catherine din naman nila kailangan pag-usapan yun. Diba? Parang mga seryosong bagay yung pinag-uusapan nila sa interview. At yun po talaga yung napansin ni Ma'am si Glorioso Silvano, no? Na ganun nga, may mga ganong tagpo nga itong si Miss Sanya Lopez. And of course, sabi ni Ma'am si Senamante, correct ka dyan, si Christy, dati napagiliw kay Alden, ngayon parang ayaw niya kay Alden. At si Daniel, mata naman ang pinupuni niya, ha? Ano yun? Balimbing lang, ha? Basta kami cut din lang, big no to Katniel, wala na yan. And sabi ni Miss Divine,
Naku, mukhang pinapaasa lang tayo ng Katden. Para naman na wala silang relasyon. Puro pakitang tao lang noon. Nakaka-disappoint lang. Buti patigilan ko na to. Huhu. Ayan. Ito naman yung kanyang komento with regards to this. At hindi natin masisisi si Ma'am Shi Divine Campo with regards to this. Hindi naman natin pwedeng pilitin ang lahat ng tao na maniwala na meron Katden. 'Di ba? Kasi meron kasi mga tao na kailangan makikita mo nila yung ebidensya bago sila maniniwala. Pero sa mga statement lang ni Mr. Alden Richards, doon pa lang po mababasa na po ninyo yung mga tunay na kadahilanan kung bakit kailangan i-discreet, no, at itago kung ano man po yung mga kaganapan sa kanilang buhay during those times. Kaya naman I-understand how you feel, Miss Divine Ocampo. It's your decision and yan po yung inyong desisyon na ayaw nyo nang maniwala or what. Hindi po namin kayo masisisi. Sabi naman po ni Ma'am Chilina, alam nyo po, may sariling account yung dalawa na sila lang ang nakakalam, diba? Sabi nga po ni Alden, pag nagkaroon siya ng loveliness, gusto niya private. And sabi ni Sir Don, abay, ayos nga yun gwapong naglalaba. Bagay naman kay Alden yung tight endorser kasi malinis tignan, tisoy na tisoy. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to it. Actually, magandang credibility ni Mr. Alden Richards. So, bakit naman hindi siya pipiliin ng mga endorser or mga company na to, no? And that company has all the rights para to choose kung sino yung gusto nilang maging brand ambassador. Wala po yun sa kamay ng mga bashers. Wala po yun sa kamay ng lahat ng mga tumatasang kilay nung napili si Alden. Another one, sabi ni Miss Be Manangan, basta ako #Katden, sirain man sila, alam nila ang tama at mali. Kaya mas gusto nila ang private kaysa sa public. Kasi alam naman natin ang mga artista, pag mayroong magbigay ng kanila ng pera para siraan ng mga nananahimik, gagawin ng mga ewan na vlogger yan. Para lang mapag-usapan sila. Basta magpahayag ka lang ng positive news, Miss Darreds. I love listening to you. Di man palagi mag-comment at react to you. Di man palagi comment at react dito. Ako'y nakasubaybay sa inyo. Basta #Katden. Thank you so much, Ma'am Shive Manangan. Salamat po, Salamat po sa mga silent supporters po natin. Miss Annabel Higida, I agree with your point of view, Ma'am Darreds. Hindi natin nakikita ang Katden with our own very eyes to social media, but we feel that they are privately communicating. But whatever it is, at least napasyahan nila tayo mga nagmamahal sa kanila. Just continue spreading good vibes, Ma'am Darreds, and I hope you recognize me as your fan too. God bless you always. Thank you, Ma'am Annabel Higida, sa inyo pong komento. And of course, maraming salamat po dahil talaga namang lagi kayo nakaabang sa mga updates po natin. Let's continue to maging maging isa sa mga stress reliever natin. Hindi naman natin kailangan ma-stress 'di ba? Kung alam talaga natin at naniniwala tayo na in the end magaganap na kung ano yung mga gusto nating mangyari. So, sabi na nga ng ibang mga nagko-comment, di man sila magkatuluyan, ang importante sinuportahan natin sila hanggang dulo at pinaglaban natin sila. Sabi ni Miss J. Reg Aguilar, hello Ma'am Dars, alam mo idol din kita kasi binibigyan mo talaga ng positive sign ng mga tagahanga ng Katden. True ka talaga. Alam kong merong Katden on real life. Secret lang gaya kay Coco at Julia. Advice siguro sa kanya ni best friend Julia niya, I love Katden forever. Sabi ni Miss Glorioso Silvana, si Christopher noon pabor siya kay Alden and Catherine, pero biglang nag-iba, si Daniel naman ang pinaboran niya. Bakit ganun? Ang bilis nagbago, nakakainis. Basta kami mga Katden, solid talaga. Kahit itong pangsira niya sa Katden, walang magbabago. Sanay na kami sa mga bashers na mga balimbing o walang magawang matino, puro panggugulo. Ayun. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this, Kasi talaga namang very evident naman talaga na ang haba ng panahon, ang gaganda ng sinasabi ni Miss Christopher sa Katden, tapos bigla, diba? Hindi natin alam, diba? So, anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!